Salamat na nandito tayo lahat. At narinig ko si Elder Bim, original na original. Walang kapi-kapi yan. Elder. Tinuruan ng Panginoon. Ika na. Di ba, nung lang, kapares din natin noon, bago-bago tayo. Siyempre, ano yun, understandable kasi bago nga eh. Diba? Pero habang nagkakaedad tayo, may pagbabago, ika na. Nagiging matatag tayo, at kumbaga, kumakain tayo, hindi yung pinakakain ng tao na nabuhay. Ang kinakain natin, yung salita ng Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga dakilang apostol at mga propeta. We eat them, inuunawag natin sa tulong ng dakilang Spirit ng Diyos. Okay? So, yung ating topic, anong sabi ron? Be of good courage, and He shall strengthen your heart, only that hope in the Lord. Only that hope in the Lord. Kaya lahat kayo dito may hope in the Lord. Otherwise, wala kayo rito. Nandun kayo sa inuman siguro kung saan dyan. Diba? Pero hindi po ako magko-concentrate. Isa lang po, magko-concentrate lang ako sa isang bagay, yung hope. Hope lang. I will concentrate on hope as one of the three only abiding things. Tatlong bagay lamang na natitira habang tayo may buhay dito sa lupa, mawawala lahat eh. Yun lamang tatlong bagay na yon. As long as this old earth stands, and as long as we wear the temporal house of our spirit taken from the first man, Adam. Namely, sa 1 Corinthians 13:13, and now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. So makikita mo, and now, sabi ng mga apostol, ibig sabihin, nagsimula na nung kanilang kapanahunan na ang matitira lamang ay yung tatlo. Mawawala po lahat yung mga gifts of the Spirit. Speaking in tongues, mawawala yan. Prophecies, mawawala. Ang matitira lamang ay yung pananampalataya, pag-ibig, at pag-asa. No? Kaya sinabing now, bakit po mawawala? Kasi po, the perfect scam o makukumpleto na po ang Biblia nung kapanahunan ng mga apostol. Makukumpleto na yan, almost complete na yan. No? At ang kumumpleto niyan is si John, kapangalan pa. Pero hindi tayo pwedeng itabi sa kanya, nakakahiya. Yan, So, mawawala lahat. Yung mga power to heal, lahat yan, wala na yan. Kasi nga, the complete has come. Ngayon na, nagsisimula na. Sabi ng ating dakilang apostol. Pero hanggang ngayon, mga kapatid, ginagawa pa ng iba. Naglolokohan pa rin sila. Pero pwede ba na magpagaling tayo mga may sakit? Hindi po pwede. Ang Diyos po nagpapagaling. Ang kaya lang natin gawin is magmakaawa sa Panginoon na siya ay magpagaling at iunat ang kanyang mga kamay. Here now means during the life of the apostles, now these three are all essential to each other as if they are intertwined. So love, faith, hope, magkaka-intertwined po yan, parang iisa. You cannot have hope. Tama. Without faith. For faith is the ground where hope springs up. No faith, no hope. Kaya nga naman ang sasandalan ng iyong pag-asa kung wala ka naman pinaniniwalaan. Siyempre, kailangan may paniwalaan ka muna. Sabi ng iyong mahal, mahal kita, babalikan kita, alis mo na ako sandali. May pag-asa ka na babalik siya. Kasi naniniwala ka sa kanya. Pero kung sinungaling, iwanan mo na yan. Change na. Tinubola ka lang pala eh. Huwag mo lang dituloy. Alam ka na ng iba. Dalaga, mga kabataan. Huwag magmamadali. Merong nakala ng Diyos para sa inyo. Kilatisin mo muna. Amen?
Kung wala kong maamin, ayos, sige, pahala kayo. Buhay niyo yan eh. So, walang hope kung walang faith. No? And, wala rin faith, o walang tunay na faith, o faith that endures kung wala ang pag-ibig. No? Sapagkat sabi po sa Galatia 5:6, for in Jesus Christ, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. So, ang tunay na pananampalataya ay kumikilos sa pamamagitan ng pag-ibig. Patunay ng pananampalataya ang pag-ibig. Tulad po ng ng isang mapagmahal na babae. Sabi ng kanyang mister, mahal, mag-a-abroad muna ako, pupunta muna ako sa Afghanistan. Dahil kumpanya na, walang sweldo. 5 taon lang. After 5 years, hindi bumalik. Kasi natuloy, di ba? Kasi nga, para sa future ng family. 5 years na, hindi pa bumalik. Sabi ng iba, uy, mag-asawa ka na, maglapsot ka na ng pangsuot na balo, yung itim, di ba? Para naman mapansin ka na, nabalo ka. Pero ayaw niya, hindi babalik ang mister ko. Nangako siya eh. Diba? So, makikita mo, yung kanyang pag-asa ay nananatili. Kasi nga, totoo yung kanyang pananampalataya sa kanyang asawa. Babalik siya. Kaya naghintay siya ng maraming taon. Wala nang pagbira. Paano pag-aaralin ng mga anak mo? Ikaw lang ang bumubuhay sa kanila. Kumuha ka na ng makakatulong sa inyo. Pero ayaw niya. Kasi siya ay nanatiling umaasa. Ganon din tayo mga kapatid, umaasa tayo sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, di po ba? Sabi nga po sa Titus 3:7, pwede na rin yung sinabi ni Elder Bim kanina, no? Ganon. That being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Mga kapatid, nangako ang Panginoong Hesukristo. Lamang yung mga apostol kasi kala nila time na nila ang pagdating ng Panginoon eh. Kasi ano sabi ng Panginoon, di ba? Sa John 14, di ba? In my Father's house are many mansions. If it were not so, I will not tell you. And if I go to prepare a place for you, I will return again and bring you unto myself. No? O receive you unto myself. So makikita mo, kala nila, buhay pa sila na babalikan ng Panginoon. So, kung mag-aaral sila nun, talagang parang, pero okay. No? Parang ngayon na. Kaya, magbago na kayo ng buhay. Sabi niya, huwag na kayong pasaway. Huwag niyong mahalin ang daigdig na ito. Ang mga bagay dito. Sabi nila yun, mga kapatid, para tayo ay tunay na maihanda sa second coming ng Panginoon. Pero alam naman natin, hindi ko alam kung kailan ang countdown eh. Kasi nakapasok na yata tayo sa third 1,000 years, di ba? Third day, yun ang pagbangon niya eh. Kaya naman, mahaba nun. Di ba? Kailan ba natapos yung third 1,000 years? Year 3,000. Di ba? So mahaba ang paghihintay natin. Pero ang tanong mga kapatid, kung hindi dumating ang Panginoon, may problema ba? Ako wala akong problema yun eh. Bakit kanyo? Kung hindi siya pupunta rito, di pupunta po siya doon. Diba? Kung paakit naman tayo doon. Diba? Ganun lang yun eh. Lamang, nasa disembodied spirit pa tayo. Pero pupunta rin tayo doon mga kapatid. But some will speak against hope of eternal life for the second coming of the giver of life, saying, where is the promise of His coming? 2 Peter 2:3-4. Where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Mga Kristiyano rin itong mga nagsasalita. Mga manlilin lang, ika nga. Kasi nakafocus sila doon eh. No? Focus sila na, ako na yan, nababalik. Hindi niyan babalik. Yan, sisirain nila yung pag-asa natin. Sabi ko nga, mga kapatid, ano ba kung hindi dumating kaagad? Kasi darating naman talaga siya eh. Kung sa lifetime natin, hindi siya dumating.
Eh, pupunta naman tayo dun eh. Nakakatakot nga yung pagbalik na eh. Nakakatakot yun. Rambol-rambol ang daigdig. Di ba mga kapatid? We must hope like our Father Abraham. Pero siguro, bago ko basahin yung mga kapatid, may titignan po tayong mga, kumbaga, gusto ko sana, kasi ako, 70 years old na ako. 4 months from now, o 3 months na mahigit, ay 71 na ako. Hindi ko alam kung kailan ako kukunin ng Panginoon. No? Pero sa lakas ko naman, I think kayang-kaya ko yung 90. Pero, siyempre, hindi mo na ako magdidikta nun, ng Panginoon, di ba? Kaya gusto kong yung bang mas, kahit na tayo hindi nagpa-Bible school, sa totoo lang, yung mga nagpa-Bible school, minsan sila pa yung hindi nakakaunawa eh. Hindi sila tuloy na nagbabasa eh. Sabi po, babasahin ko yung Hebrew chapter 3, verse 17. Wherefore, it behoved him to be made like unto his brethren. So, ginawa, yung may mga alteration na ginawa sa word, no, sa logos, o ang personality ng Panginoon Yesu Cristo para maging katulad natin, para siya maging katulad natin. Kaya lang, may mga teachings nga, no, na okay naman. Christ is the God-man. No? Fully God, fully man. No? 100% God, 100% man. Kaya paano nangyari yun? 100%. Eh, isang tao, 100%, pag pinutol mo, hinati mo eh. Ginawa mo God-man eh. Hindi nag-50% lang sana. Diba? Pero ito mga kapatid, hindi ako nagdidiklaro ng ang tawag dito, doctrine. Kaisipan, mga kaisipan lang. Pagka sa yun ang tutulong sa atin sa pag-aaral. Sa Genesis, chapter 1, verse 26, anong sabi rito? And God said, let us make man in our image after our likeness. Tanong, nung ginawa ba tayo ng Diyos after His likeness, naging Diyos ba tayo? So si Christ, nung ginawa ba after the likeness of man, naging tao ba siya? Likeness lang. He is not human. He is not from the first Adam. Sa katotohanan, wala po siyang DNA. No father, no mother. No, mayroon no? Pero sa DNA, makikita mo, wala siyang pinagmulan dito sa lupa. Kaya kakaiba ang Panginoong Jesucristo. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 15. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 15. Verses 45 to 49. Okay? And so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. Makikita mo dito mga kapatid, hindi binanggit yung man. First man Adam, the last Adam was made a quickening spirit. So, malaking kaibahan. Di ba mga kapatid? Siya'y nagbibigay buhay na spirito. Howbeit, that was not first which is spiritual, but that which is natural. And afterwards, that is which is spiritual. The first man is of the earth, earthly. The second man is the Lord from heaven. Hindi po galing sa lupa ang Panginoon. May sarili siyang katawan na isinusuot niya sa Old Testament. Nung kinausap niya, pinuntahan niya si Abraham sa Mamre. Sinuot niya ang katawan na yun. Kasama niya ang dalawang anghel. Alam mo mga kapatid, kung nandito sa lupa ang Panginoon Jesucristo, He is unkillable. Hindi siya kayang patayin din naman. At nakikita nila na, siya, diba? Flesh siya eh. Pero He is unkillable. Sabi nga niya kay Poncio Pilato, except it be given you from above, you cannot do anything whatsoever against me. Siguro kung may pansaksak si Pilato nun, sinaksak siya, hindi pa time ni Christ, hindi tatalbog lang yun. Alam niyo siya, no? Sino ba yung pinakamalakas na tao? Si Samson. Diba? Bakit takot na takot ang mga Pilistine sa kanya? Mag-isa lang siya eh. Hindi naman siya higante. Papasok siya sa isang city, araw na araw papasok siya. Wala man lang
Kumbaga, wala man lang gagawin laban sa kanya. Kasi nga yung takot nila dahil kakaiba ang kanyang strength. Alam niyo ba mga kapatid, although hindi nakalagay sa Bible, siya po ay invincible physically. Hindi siya kayang patayin. Walang armas na tatalab sa kanyang skin. No? Nakipaglaban siya sa 1,000 kasundalo. No? Ibig ko sabihin, hindi siya naman nasugatan. Wala ba silang mga mamamana? Tutudlain mo lang siya eh. Kung dumating si Goliath kahit malaki yan, doblehin mo pang height niyan, hindi yan maglalakas loob na lulusog mag-isa sa armies of Israel. Hindi yan maglalakas loob. Dapat may mga bodyguard din siya. Diba? Nasasaktan lang. Kaya nga nung ginupitan siya ng buhok, alam mo mga kapatid, napakatagal maggupit ng buhok. Napakatagal niyan. Pero 7 lakhs yung gugupitan nila. Talagang kakalbuhin nila eh. Di ba nakakatakot? Gugupitan mo yung isang napakalakas na tao. Samantalang napakasimple. Yung ice pick lang, itusok mo lang sa mata, patay na yan eh. O kaya pukpukin mo lang, kaparis nung ginawa kay Sisira, babae lang yung pupukpuk ka. Patay yung si Sisira, di ba? Very easy. Pero alam nila, they cannot harm the body of Samson. Invincible yan mga kapatid. Pero hindi nakalagay sa Bible. Kasi ang Bible, mga kapatid, just imagine, history ito ng 5,000 years plus 100 years. So 5,100 years. Mga kapatid, paano mong ilalagay sa maliit na aklat? Even sa Law of Moses, bakit kinakailangan ng preacher? Kasi nga, para may magpaliwanag, para magkaroon ng sense yung mga binabasa natin. No? Pag sinabi sa Bible, thou shalt not steal. So anong klaseng stealing yan? Di ba? Maraming klase ng stealing. Sino magpapaliwanag? At nung sinulat ni Moses, ang law, hindi po yan iba yung pagsulat niya at iba rin yung pagsasalita niya. Iba yung kumbaga, mas mahaba yung pagsasalita, kagaya ng preaching natin. Pag susulatin mo yung ating mga pinagkopyahan mahaba na yung 2 minuto, may sulat mo na eh. Diba? Tapos ipipreach mo 45 minutes, 40 minutes. Diba? Kumisan bitin pa. So, ganun din yung mga kapatid. Marami tayong mga nagiging problema na kung saan nagagamit ng masasama. So, yun, kaisipan lang yun mga kapatid, na ano ko sa inyo, at Christ, hindi naman siya mula sa atin. Ginawa lang siyang katulad natin. May alteration sa kanyang body because He is from heaven, pati ang kanyang katawan. Kaya nga, pati ang kanyang katawan niluluhuran. Because His body is God's body. Okay? May palaban na tayo sa mga iglesia. Meron palang pinupunto. So, meron pa, yung yung bang kinakailangan marunong kayo, especially ministers, kinakailangan marunong tayong maghanap ng hint sa Bible. Kasi ako, pinapaniwalaan ko, na tayo sa kabilang buhay, kakain at iinom tayo. Anong pinangahawakan ko? So, meron akong pinangahawakan, pero meron pa rin akong hint sa word ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya sa Matthew chapter 26:29, but I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Hindi niya po tinutukoy dito sa lupa. Sa langit, iinom siya ng fruit of the vine. No? Kung dito niya ginagawa yun, di probahan mo. Kung kayo 25, gawin yung 26 na baso, di ba? Pag naubos lahat yun, ibig sabihin, nakiinom ang Panginoong Jesucristo kasama nyo. Sa heaven yun, mga kapatid. We will eat and drink. Remember, hindi po tayo espiritu na aakyat doon. Spiritual tayo, pero meron tayong bodies. Hindi ko sinasabing kinakailangan natin ng pagkain para mabuhay din sa kabilang buhay. Hindi po. It is for our enjoyment. Ang Diyos is a God of beauty. Gumagawa siya ng mga beautiful things na hindi naman kailangan kuminsan. Kaparis ng high priest. Ano yung ginawa ng Panginoon? Lagyan pa siya ng corona eh. Nasa loob lang naman siya ng building, di ba? Anong purpose noon? For glory and for
beauty. May purpose yun eh. Hindi niya makakain yun, pero for beauty and for glory. So makikita nyo, maraming gagawin ng Diyos na hindi pa natin nakikita. Hindi naman niya gagawin disyerto langit eh. Kaya dapat disyerto rito. It's not a desert. Yun nga sa panahon natin, hindi na, yung mga nasa unang panahon eh, hindi nila alam yung mga building natin ngayon kung paano natin ginawa eh. Very different. Diba? Sa kanila, bato-bato lang eh. Sa atin, mga salamin na. And everything, may plastic pa. May plastic bottles pa nga eh. Yun, mga kapatid, ano? So, marami tayong hindi pa nakikita. Anuhin mo man yung iyong pag-iisip. Isipin mo ng lahat ng pwede mong makita doon na magagandang bagay. Wala pa yan sa tunay na ipakikita sa atin ng Panginoon. Sabi nga ni Elon Musk, ano ko yun? Talagang kahit na mag-travel ka ng napakahaba, ang sasakyan mo ay tumatakbo ng yung light year ang speed. No? Kahit ilang taon ka magbiyahe, hindi ka makakaabot sa dulo ng ginawa ng Diyos. No? So makikita natin kung gaano ka-immense ang power and knowledge of God. Meron pa rin po, isang malaki pa rin po problema, hindi naman sana problema. Yung may mga, dami na sa YouTube, yung mga, they talk about tithing. No? So problema rin po yun kasi hindi sana problema kung they are not going against the law of God. Kasi kinakalaban mong law eh. Diba? Huwag ka mag-tithe. No? Pero sa totoo lang, ako kasi as a minister, pag kami narinig ang akong error, hindi ko nasabihin yung tao, error ka. Diba? Hindi. Pero may mga gumagawa yan. Sila. Pakikinggan mo muna at aaralin mo muna kung tama ba sila o hindi. Bibigyan mo sila ng benefit of the doubt. Tanong, pwede ba tayong mag-tithes according to the law of Moses? Alam mo kung anong sagot ko? Hindi po. Bakit? Kasi ang tumatanggap ng tithes according to the law of Moses are Levites. Yung po tumatanggap. Kaya wala naman tayong Levite dito sa loob ng ating churches eh. Hindi naman kami mga Levite na pastors. So hindi tayo pwedeng mag-tithe in Mosaic o Moses law. Hindi po pwede. Pero hindi naman pwedeng sabihin na hindi talaga pwede. Eh kung meron ka bang gahos, di pumunta ka sa Israel, matin ka ng sinagoga doon. O kaya dito, hanapin mo yung sinagoga ng mga Hudyo. Then you give your Mosaic tithe. Pero, pagdating naman sa pagbibigay, mga kapatid, kasi ano lang yan, sabi nga ng mga Jewish rabbi, sabi nila, tinanong sila, ano ba yung tithe? Sabi nila, ang tithes, it simply means 10% of one's income. Ngayon, ang isang tao, let's say, uy, kumita ako, 50,000 ibibigay ko, yung 5,000. So, yun galing sa puso niya. Pero bigla, ay, teka muna, tithes yun. Hindi ako dapat babaguhin niya. Kasi tithes eh. Eh, hindi po pwede yun. Kasi galing na nga sa puso mo eh. Ano lang yun, ibig mo sabihin, 1 to 100%, ise-separate mo yung 10%, dahil tithes yun, hindi po ibibigay. My golly. Tapos pakikialaman mo yung pagbibigay ng iba, o hindi ka pwedeng mag-tithe. It's wrong. Kapatid, it's wrong. Anong sabi ni Peter kay Ananias at Sapphira? Bakit kayo nagsinungaling? O, hindi ba bago niyo ibenta yung lupa, inyo yan? At nung maibenta nyo na, sa inyo pa rin at nasa inyong kapangyarihan. No? Kung ano gagawin ka sa pera ngayon, bibigay mo ba lahat o konti lang? Hahatiin nyo? Pwede naman hindi kayo magbibigay. Nasa inyong kapangyarihan eh. Kalob sa inyo ng Panginoon yan. It's your choice. No, kaya hindi pwede na isang minister pakikialaman niya ang giving ng isang to encourage the giving, pero wala kang sasabihin ng mali. No? At ano bang history ng tithing? Actually mga kapatid, yung Mosaic tithing, ano lang yan eh. Nilalang ko, hindi ko lang yung dapat, kasi lo yan eh. Pero kapit yan sa isang naunang tithing, which is called the Melchizedek tithing. Tignan po natin sa Hebrew chapter 7, 1-9. Pag-aralan po natin yan kasi nandyan po ang teaching ng Melchizedek tithing eh. Dito po, pwede tayo dito.
Actually, ito ang aking tithing. Kasi tither po ako eh. Melchizedek tithing po ang ginagawa ko. Uh, Sabi dito sa verse 7, umpisa sa 1, For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the king, and blessed him, to whom also Abraham gave a tenth part of all, being by interpretation king of righteousness, and after that also king of Salem, which is king of peace. Bago ko ituloy yun, bakit ho nag-tithe si Abraham kay Melchizedek? Actually po, si Abraham, nung matalo niya yung mga hari, hindi naman mo siya kumita dun eh. Pakikita natin yan. Kala natin kasi dumami ang pera ni Abraham. Hindi po. Wala po siyang pakinabang na pera doon. Niligtas lang niya yung kanyang pamangkin. Without father, without mother, without descent. So mga kapatid, may mga teachings po sa ating kapanahunan at kahit ng mga nauna pa, na ito raw si Melchizedek ay si Shem. Kaya lang ang linaw eh. Wala siyang tatay. Si Shem, anak ni Noe. Paano nangyari yun? Sinong paniniwalaan natin? Sila o scripture? Ako sa scripture ako. Kahit gano'n pa sila kagaling. Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abideth a priest continually. Now consider how great this man was, unto whom even the patriarchs gave the tenth of the spoils. No? Kaya siya binigyan ng ikapo kasi para kay Abraham, great siya. Sino bang greater kay Abraham nung panahon na yun, mga kapatid? Siya yung kaibigan ng Diyos eh. No man is greater than Abraham in that time. Pero ito, Melchizedek is greater than he. Eh ako'y naniniwala. Ito ang Panginoong Jesucristo mismo ito eh. No? Verily they are of the sons of Levi who received the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law, that is of their brethren, though they came out of the lions of Abraham. But he whose descent is not counted after them received tithes of Abraham and blessed him that had the promises. No? Si Melchizedek, tumanggap ng tithes, And without all contradiction, the less is blessed of the better. So, mas matindi itong si Melchizedek kaysa kay Abraham. Kaya nag-ikapo si Abraham sa kanya. In-acknowledge niya na mataas itong si Melchizedek. And here, men that die receive tithes sa Levitical priesthood. But there, he received them, of whom it is witness that he liveth. So, walang kamatayan itong si Melchizedek. And as I may say also, Levi also who received tithes, paid tithes in Abraham. Nagbayad siya ng ikapo. Alam mo, pinangangali para namin eh. Abrahamic tithing is, his choice. Pero pagdating dito, mga kapatid, nagbayad. Ibig sabihin, may mandatory siya. Hindi obligatory siya. So, obligatory yung pagbibigay ng tithes ni Levi. No? So, ganun din yung mga anak niya. Hindi na nga lang binanggit. Sila na kay Abraham pa eh. For he was yet in the loins of his father when Melchizedek met him. No? At alam naman natin na si Jesus Christ, he was a priest according to the order of Melchizedek. Kaya mga kapatid, if you want to tithe through the order of Melchizedek, the Lord Jesus Christ. Yan, dito yan sa church, mga kapatid. Pwede yan. Kung hindi naman, susundin mo yung puso mo, good. Wala pong problema yan, mga kapatid. Amen? And, o ganun lamang po. And what else? Babalik tayo sa, So we must hope like our father Abraham. Dapat po tayong umasa ng katulad ng ating abang si Abraham. Ito po ay sa Romans chapter 4, 17 to 22. Tignan po natin. Romans chapter 4, 17 to 22. Lapit-lapit na po tayo.
4. Kung sabi, as it is written, I have made thee a father of many nations before him whom he believed, even God who quickeneth the dead and calleth those things which be not as though they were, who against hope believe in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. And therefore, it was imputed to him for righteousness. Antakin mo mga kapatid, matanda ka na. Kumbaga sa pagdating mo ng kababaihan, 60 years old, mukhang hindi na pwede yan. How about 90 years old? Diba? Si Abraham, pwede pa siya. No? Kasi talagang nagkaanak pa naman siya after na 100 siya. No? Pero sabi nga nun, good as dead na rin siya eh. Kaya nangyari, pinalakas siya ng Panginoon, pinabata yung katawan ni Abraham, so he could be the father of many nations, and ginawang younger si Sarai. Kaya nga pinagnasaan pa uli ng isang hari. Mantakin mo, 90 years old, pag nanasaan ng isang hari. Di ba si Abimelech? No? So makikita mo, meron siyang pag-asa hindi nawawala. Kahit na nung pumalpak sila ni Sarah, patuloy siya umaasa. Dahil yung pananampalataya niya sa Diyos na kumikilo sa pamamagitan ng pagmamahal niya sa Diyos. Naniwala siya sa Diyos eh. At dahil naniwala sa Diyos, minahal niya ang Diyos, nakita niya. Ang Diyos ay tapat sa kanya. At naging tapat din siya dito. Ika nga, mangyari man o hindi, yung gusto ng Diyos, hindi siya titigil sa paniniwala. Kahit hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang hininga, hindi mawawala ang kanyang pag-asa na lahat ng ipinangako ng Diyos sa kanya ay ipagkakaloob niya. In conclusion, mga kapatid, how could we lose courage knowing that God is for us? Magiging matapang tayo dito sa lupa. Mga kapatid, maraming nagbibigay sa atin ng panghihina ng kalooban. Kaya na, dami-damihan natin ang pagbabasa ng Bible, mga kapatid. Kasi kung minsan, mahilig ka lalo sa politics, lalo mo panghihinaan ka ng loob dyan sa sa YouTube. Diba? Grabe. Sabi ko sa Romans chapter 8, verse 31. Magpas. Ang sabi rito, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? So mananatili kang matapang. Ibig sabihin, punong-puno ng pananampalataya. Dahil alam mo, nakaibigan mo ang Diyos. Hello? Yung bantingin mo, kapatid. Sa 38 and 39, ang sabi dito, for I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Wala pa na makakapaghiwalay sa atin eh. Bakit mawawalan ka ng pag-asa? Bakit panghihinaan ka ng loob? Diba? Be strong, be courageous. Diba? Have faith in God. At mangyayari ang ninanais ng puso natin na maka-Diyos. Amen ba doon? How could we not receive strength? So, courage, strength. Paano hindi tayo tatanggap ng kalakasan when Paul and some others prayed for us, not to mention the Lord Jesus Christ Himself? Diba? Our great intercessor. Ephesians chapter 3, 14 to 19. Ano sabi dito? For this cause I bow my knee unto the Father of our Lord Jesus Christ. Paul po ito
apostles, no? Luluhod siya, of whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Amen? Lalakas yung kalooban natin, hindi yung mga muscle natin. Pag-exercise ka para sa muscle, pero ang kalooban natin ang lalakas. Hindi magiging mayabang, hindi magiging mapagmataas, kundi lalakas sa paglapit sa Panginoon at pagkilala sa ating Diyos. Siya naman ang pinakamahalaga, mga kapatid. Without me, ye can do nothing. Sabi ni Christ, kinakailangan siya sa ating buhay araw-gabi. Mga kapatid, araw-gabi. Huwag mo siyang kalilimutan. Hindi porque nagsiswimming ka ngayon o kung anong ginagawa mo, nakalimutan lang muna siya. Kinakailangan, He stayed in your mind. Thou shalt keep Him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because He trusted in thee. Kaya ang pag-asa natin, huwag tayong umasa sa ating sariling kalakasan. Kinakailangan diyan ang dagdag ng Panginoon, ang lakas. Verse 17, that Christ may dwell in your heart by faith, that ye being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Yung pong gusto ng Diyos sa atin. Hindi lamang po si pastor ang dapat mapuspos ng Espiritu. Hindi porque wala sa atin yung mga gifts of the Spirit, mga speaking in tongues, hindi na tayo mapupuspos ng Espiritu. We can be filled with God when we come to God and pray as we read the Bible and live according to His will. Diba mga kapatid? How could we lose hope if Christ so loved us? Yan po ang pinakakulit. How could we lose hope? Hindi pwedeng mawala ng pag-asang isang tao kahit ng isang tao hindi nakakain bukas dahil wala na siyang bigas o pangbili ng ulam. Hindi siya dapat mawala ng pag-asa. Romans chapter 8, ano pong sabi rito? 33 to 37, yung pong ating last na babasahin. Anong sabi rito? Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifies it. Mga kapatid, kung nagkasala ka man ng hindi mo sinasadya, o baka naman sa sobrang nawalan ka ng pag-asa, nalasing ka at nagkasala ka. Mga kapatid, andyan ang Panginoon. Matuto ka lang na magpakumbaba at lumapit sa Kanya. Hindi tayo ang tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Hindi po. Tayo pa ay lumapit sa Kanya at Siya ang tumanggap sa atin. No? Ang pwede lang tumanggap sa Panginoong Jesucristo, they are the Jews. Kasi they rejected Christ. So, kinakailangan tanggapin siya sa kanyang puso. Hindi ibig sabihin na, Lord, I receive you as my Lord and Savior. Hindi po gano'n ang pagtanggap. Kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Nanampalataya sa Kanya, yun po ang pagtanggap sa Kanya. Lord, sorry na ni-reject kita. Panginoon, patawarin mo ako. Tayo naman lalapit tayo bilang mga makasalanan. Panginoon, kung hindi mo ko sasagipin at patatawarin, mapapahaka. Ako, mga kapatid, we come to Christ. Who is he that condemned? It is Christ that died, yea rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Wala, kailangan andun ang pag-asa natin dapat, mga kapatid, hindi tayo pwedeng panghinaan ng loob. And ganun din sa verse 37, Now in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. So yung po muling verse, more than conquerors, ibig sabihin, ibinaba mo na yung mga baluti mo kasi wala nang gera, wala nang tatalo sa'yo, you are strong. Kung ikaw ay ginugulo ng diablo, call on God. Kung hindi ka ginugulo, call on God. Kung may problema ka, call on God. Kung wala kang problema, call on God. Please, call on God every day.
the Lord is, Jesus Christ is always with you. Huwag mo siyang iisnabin sa araw-araw ng iyong buhay. Mga kapatid, hindi ko masamang mag-enjoy dito sa buhay, pero mas mainam siya ang una mong enjoyin. At ang enjoyment mo dito ay magiging mas maayos at mas masarap. Amen? Lamang po.